Pumunta naman tayo sa Phawa Kitchen Appliances, charot, sa Phawa Vietnamese Noodle House para sa kanilang pho dahil mahilig kami sa pho. Hindi yun, charot. Mahilig kasi kami ni Madam Nikki sa masabaw na pagkain. Dito sa menu nila, nakalagay pala na founded sila in 1983 sa San Jose, California at meron na silang 70 locations globally including the US, Canada, Indonesia, and the Philippines. Galing, no? Galing lahat yan kay ChatGPT, hindi ko naman binasa yung philosophy at yung pho noodle soup story nila. Pero sa menu nila, of course, meron silang matong, shentrong, shajo chen verma, shajot. Ay basta meron silang Vietnamese rolls, may pork, chicken, pati fish, at syempre pho. Syempre meron silang bami and Vietnamese coffee. At may makikita na naman kayo maganda in 3, 2, 1. Syempre ganda lang naman ang bag ko rito. Si Madam Nikki pero yung pina-order ko dahil hirap nga mag-pronounce ng food nila. Syempre, in-order lang namin yung kaya naming bigkasin. Ito yung list ng order namin at nag-coffee rin kami. Per table pala, meron silang hot sauce and hoisin sauce. Per order pala ng pho, meron ng kasamang Thai basil, bean sprouts, and 1/16 part ng lemon. Etong seafood pho nila, generous naman ang serving, may konting shrimp, squid balls, artificial crab meat, fish fillet, and others. Wala na ako masabi kundi Tiktikman na natin yan para ma-judge ko na. Sabi ni Madam Nikki, gandaan ko lang pagsandok para aesthetics. Ano ba itong ginagawa ko? Charot. In fairness, ang ganda ng close-up view nitong pho. Dito, hirap na hirap ang kunin yung noodles na merong share pa si Madam Nikki. At dahil nahirapan ako kunin, uubusin ko ang oras ninyo kakapanood kung paano ko ito nakuha. Itikiman na. Actually, ang sarap ng broth niya. Alam mo, matagal siya pinakuluan and medyo light lang yung texture niya. Medyo on the sweeter side din siya. And dominant yung lasa ng star anise, cinnamon, ginger, and clove. Ang sarap ng flavor profile nito at mahilig din kasi ako sa soup. Siyempre lahat ng yan nabasa ko lang sa ChatGPT. Kasi ano bang alam ko sa flavor profile. Para daw mas sumarap pang pho, lalagyan daw siya ng Thai basil, bean sprouts at sriracha. Hindi ko na nilagyan ng lemon kasi nga nakita nyo naman, good for one serving lang yon. Kapag may sriracha daw nagiging spicy at tangy at yun nga, tangy na, ang-anghang. Anyway, dito naman tayo sa banh mi barbecue pork na may kasamang sweet potato. At ang sarap ng sweet potato kasi hindi siya ganun katamis. Alam mo naman ang mga tanda. Dito naman sa signature banh mi pork nila, medyo malita yung portion of filling and makapal yung actual bun. Meron naman itong masarap na sauce and gulay such as carrot, cucumber, cilantro. Slightly toasted din yung buns. For me, masarap to. Ang sarap ng pagka-marinate ng barbecue tapos nilagyan pa ng hoisin sauce. Naku po! Parang dapat di ko nalagyan. Masarap na siya on its own. Ito naman tayo sa Vietnamese coffee nila. Yan na yan. Paluin mo muna. Sorry alaga ko kasi ito eh. Michael, hindi ko makita sa camera. Ulitin mo. At ito na nga huling sandali bago ang sakuna dahil wala palang videong nakuha. Iniisip ko na lang na ayoko naman sayangin 15 years ng pagkakaibigan naman ni Madam Nikki dahil sa mga simpleng bagay. Simpleng bagay lang naman kasi ang pagpindot at pag-record ng taste test ko. Ang taas pa naman ang expectation ko na merong kuha kasi simpleng bagay na nga ang pagpindot. Parang toddlers na marunong na. Nagpunas pa naman ako ng mukha ko bago sumabak sa video na to. Excited pa naman ako makita yung mukha ko kung paano yung magiging reaction ko. Tapos wala! Pero syempre, ayoko ng pamukha kay Madam Nikki na pabayang-pabaya siya kasi nga, di ba, napanood nyo. Narinig nyo yun. Bata raw niya ako. Hindi raw nakikita sa camera yung paghahalo ko sa kape. Gusto kasi niya perfect. Gusto kasi niya aesthetics. So, sobrang gusto niya maging perfect. Ayun, walang nakuha. Kaya na natin, simpleng bagay lang naman. Ayoko na palakin. Girl, Madam Nikki, you always have my back. Yung Vietnamese coffee ok lang, lasang kaping barako. Anyway, dito naman tayo sa crispy bean curd with sesame soy dressing nila. Medyo konti lang yung serving pero masarap naman to. Masarap kasi yung sauce at mahilig ako sa tokwa. Di ba tokwa? Sa Tagalog yung bean curd. If hindi tokwa, tokneneng. Charot. Up next naman ang kanilang marinated prawns and grilled pork with rice. Luna ko tong grilled shrimp at di ba? Muntik pa nga lumabas yung nguso ko sa screen ninyo. Ok naman ito, alam mo talagang fresh yung hipon kasi manamis-namis and mahilig ako sa hipon so okay to para sa akin. Up next naman ang kanilang fried rice na may halong parang carrots and green beans. Medyo slimy yung texture nito, hindi ko bet kasi lasang panis. And hindi naman ako mahilig sa lasang panis, so sa akin to. Next naman ito, grilled pork nila. Ang sarap, manamis-namis yung marinade, ang lambot ng pork. Super yummy for me, ito ang winner for me overall. In summary, goods naman ako din sa Phawa at babalik pa ako. Laging tatandaan na taste is subjective
At wala namang masarap na dinarayo dahil ikaw lang ang masarap na dinarayo. Yun lang, kibay mo.